Ito po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Kwaresma. Tayo po ay bumasa minsan pa sa Ebanghelyo ni San Lucas na kung saan ay natagpuan po natin yung turo ng Panginoon tungkol sa buhay. Sabi ng Panginoon, huwag niyo isipin, sabi may mga nagtanong sa Panginoon tungkol dun sa mga taga-Galilea na sabi yung dugo ay inihalo ni Pilato sa kanilang alay. So they were pertaining to, perhaps they were pertaining to the event nung bagong dating pa lang si Pilato sa Jerusalem. Nung dumating kasi si Pilato sa Jerusalem, ang ginawa niya, so siyempre yung arrival niya, grand entrance. So merong parada ng Roman Legion. So kung ma-imagine niyo yung parada ng Roman Legion, sundalo, nakadamit pula, diba yung armor nila. And then merong mga flag, mostly pula rin. And then ang emblem nila ay yung agila, na ginto. So nang pagpasok ni Pilato sa Jerusalem, sa unang araw niya bilang, anong tawag sa kanya? Procurator. Kalimutan ko na eksakto kung yung tawag sa kanya. Basically, kinihalin tulad natin sa gobernador. Sa unang araw niya na maupo sa tungkulin, ang unang utos niya, yung Roman emblem, yung agila, ilagay sa pinakamataas na lugar sa Jerusalem. So happen, ang pinakamataas na lugar sa Jerusalem ay ang templo. So kaya nilagay ng mga Roman soldiers yung Roman emblem na agila sa ibabaw ng templo. And that offended the Jewish people. Okay? So dahil doon, nagprotesta yung mga Hudyo. At nung araw na yon, pinapatay ni Poncio Pilato yung mga nagpuprotesta sa loob ng templo. Okay? Probably Jesus was, or yung kausap niya was referring to that event. And also, sabi rin ng Panginoon, una sabi niya, huwag niyo isipin na yung mga taga-Galilea na ang dugo inihalo ni Pilato sa kanilang alay, mas masahol kaysa sa inyo, kaya nangyari sa kanila yon. Huwag niyo isipin na yung mga namatay dahil nadaganan ng gumuhong Torres sa Siloam, mas makasalanan kaysa sa inyo. Sabi lang ng Panginoon, pagbutihin niyo buhay niyo. Okay, yun lang. Pero huwag niyo isipin na may mas masahol sa inyo, lalo na yung dumaan at nakaranas ng matinding kapahamakan. Now, meron kasi tayong tendency na isipin natin at husgahan natin yung kapwa natin, basically yun yung ginagawa natin. Naghahanap tayo ng mas masahol sa atin because we feel awful about ourselves. Okay? Yan yung behind the scene dyan. Naghahanap tayo ng mas malala kaysa sa atin. Alam natin pangit tayo, kaya sinasabi natin, mas pangit ka. Usually, inuumit natin yung mas para hindi halata, pangit ka. But at the back of our mind, what we're saying is, diba, praise the Lord, may mas pangit pa pala sa akin. And we're supposed to feel good about ourselves doing that. The insecure, diba, trying to find fault on others to make himself feel
better. The same with spirituality. Diba? We try to find people who might seem to be worse than us so as to make us feel superior spiritually. And basically, that's why we try to find faults on others. Otherwise, if we are secure, instead of finding fault, we'll find good qualities on other people. Diba? Pag secure ka, ang napapansin mo sa kapwa mo, yung maganda. Pero pag insecure ka, naghahanap ka, and sometimes out of desperation, diba, naghahanap tayo nung maipipinta sa kapwa natin para lamang mapatunayan na meron pang mas malalaki sa atin. Walang gumagawa niyan kundi tayo rin. Wala namang auditor na ino-audit tayo tungkol dyan eh. Minsan may mga tao insecure din. Diba? Na inukil-kil ka dun sa mga bagay na dapat may insecure ka. Pero minsan wala, nagkukusa tayo. Parang multo lang sa isip natin. Diba? And so we scamper for, diba, to find faults on others, basically to make us feel good. Pero sinasabi ko sa inyo yan to make us aware. Ginagawa natin yan minsan na hindi tayo aware. And being aware, tigil na natin yan. Obvious eh. Hindi obvious dun sa walang alam, pero yung nakakaintindi, kagaya nyo ngayon, sinasabi ko sa inyo, nakakaintindi na kayo ngayon, obvious yan. Okay? Para sa taong marunong, okay? Obvious yan. Kaya tigil natin yan. Instead of finding faults on others, let us try to see the good things. Instead of pulling down, we must be raising up. Okay? Instead na pintas, puri. And imagine a community, di ba? Imagine a church, or imagine a group, or a church, or a family. Di ba? Na give up na natin yung gawi na yan. And instead of finding faults, we raise up one another. And mind you, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, sa Panginoong Yesus, tayo ay may kaligtasan. Kaligtasan. Diba? Salvation. Meaning we are safe. Saved. Ang kabaliktaran niyang safe, insecure. Okay? Kung may internalize lang natin yung salvation natin, that we are loved, forgiven, accepted, embraced. Diba? Nakuha ninyo? There's no reason why we should be insecure. Because we are safe and secured within the love of God. Amen? You are safe and secured within the love of God. Masabihin natin, may mas pogi pa rin sa akin. So what? May mas maganda pa rin kaysa sa akin. So what? Why do we need to compare ourselves with others? And much worse nga, sabi ko nga sa inyo, in this case, ginagamit natin sa spiritual life natin. Diba? Nag-iisip tayo na kaya nangyari sa kanya to kasi mas makasalanan siya kaysa sa akin. Diba? Kaya nangyayari sa buhay niya yan kasi they might be doing something wrong. Well, the question of doing something wrong, general yan eh. Lahat naman tayo we're doing something wrong. Okay? Kaya nga walang perpekto sa atin eh.
Huwag nating gawing contest yan. Diba? Sabihin natin, because this person is going through, diba, something terrible, ako hindi, probably he's doing something worse than my wrong. Okay? Huwag tayo mag-iisip ng ganyan because number one, that's not true. Okay? That is not true. Now, totoo, yung bawat action natin may consequence yan. Pero tandaan nyo, yung consequence ng kasalanan, minsan hindi bumabalik diretso dun sa gumawa ng kasalanan. Minsan yung consequence ng kasalanan natin, tumatalsik dun sa katabi natin. Okay? So kaya wag mo isipin, diba, na itong taong ito, grabe yung dinadanas, siguro grabe yung ginawa niya. Magpigil-pigil ka ng konti, baka hindi mo alam, pero alam ng Diyos na kaya nangyayari sa kanya yan, gawa ng kasalanan mo. Hindi gawa ng kasalanan niya. Kaya kung magkukubra ka at ipipilit mo kay Lord, di ba, na magkubrahan ng kasalanan at magsingilan ng kasalanan, baka mapahama ka. Ako, ano yung sabihin ko sa inyo? So kaya there is no reason and there is no reason. Okay, and it's never justified. Nahusgahan natin yung kapwa natin dahil dun sa status niya o dun sa pinagdadaanan niya. Okay? Totoo, lahat ng pinagdadaanan natin, konsekwensya ng mga nagawa nating mali. Pero, minsan, may mga pinagdadaanan tayo na consequence ng collective na mali ng tao. Okay? Yung mga tinatawag na generational sin. Marami pa yan, di ba? So, kaya, hindi natin pwedeng husgahan ng tao, ang kapwa natin basta-basta. At ang pinakamaganda niyan, huwag na tayong humusga. And instead of judging, let us have compassion. Okay? At kung may magagawa tayo para tumulong, gawin natin. At kung wala, pag-pray natin. Amen po ba? Let us not judge one another. But rather, let us be inspired by the love, forgiveness, and compassion by God to do the same sa kapwa natin. Kumbaga yung tinanggap natin sa Panginoon, yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, yung kapatawaran niya, yung biyaya niya, yung kabaitan ng Diyos. Diba, hayaan natin na ma-inspire tayo at ipamahagi natin sa kapwa natin. Binasa natin ngayon mula sa Isaiah 55. Yung sa huling bahagi ng pagbasa natin, very common na kino-quote yan. For as high as the heavens is from the earth, so is the Lord's way higher than our ways, and the Lord's thoughts higher than our thoughts. Now that's true. Unfortunately, there are times na minsan naririnig ko yung mga Kristiyano ginagamit yung verse na yan to justify yung misconception that God is allowed to be cruel. Okay? Yung idea na si Lord nagpapadala ng salot para patayin yung ibang tao. So supposedly, kaya ginawa ni Lord yun kasi makasalanan sila. At kaya inalaw ni Lord yun kasi mas makasalanan sila kaysa sa akin. Okay? Take for example na lang, di ba? Hayaan yung mamatay na yung mga salot na addict na yan. Perhaps that is the Lord's judgment upon them. That's cruel.
That has nothing to do with the Lord, nor with the Lord's judgment. Remember that the Lord's judgment is equivalent to mercy. The Lord's judgment is equivalent to mercy. I won't go on to discuss that, pero diba, in Psalms there is a portion that says, judgment and mercy kiss each other. Because there is no discrepancy between the judgment of God and the mercy of God. Now, of course, pwede nating i-take yan, di ba? Na yung hinusgahan ni Lord na mamatay yung tao, mercy ni Lord yun. No, that's not how it goes. You see it in the light of Jesus. This is how it is to be understood. Yung tao kinaawaan ng Diyos, yun yung judgment ng Diyos. Hindi yung tao pinatay ng Diyos, yun yung mercy niya. Kaya yun minsan ang tingin ng ibang Kristiyano eh. Diba? Awa ni Lord yan sa mga righteous, kaya pinatay niya yung mga makasalanan. That's very pretentious. And well, anyway, parang sinabi mo hindi ka makasalanan, ano? Righteous ka lang. That's not how it goes. Ulitin ko sa inyo. Mercy and judgment kissing each other doesn't mean na yung kumbaga papatayin ng Diyos bilang awa. Mercy killing. Hindi. Niligtas ng Diyos, yun yung judgment niya. Okay? You see it in the light of Christ. Not the other way around. The judgment of God is the same as the mercy of God. And the mercy of God is seen in the life, teaching, instructions of Jesus. That is how we should understand it. Because that is the brightest light of the glory of God found in the face of Jesus. Natandaan din ninyo, di ba, yung sinabi na the Lord's way is higher than our ways and His thoughts higher than our thoughts. Pansinin niyo yung context. Bira natin makita sa context yan. Pero ngayon, I'm taking the opportunity dahil binasa natin within the context. Ano yung context niya? Yung nauna pa lang na verse, ang sabi, let the wicked man forsake his ways. Let him turn to me, and I will have compassion. For my ways are not your ways. Dahil, di ba, he said that, so ano yung point ng pagkakasabi niya dito, di ba? Dahil minsan, maaaring hindi niyo ako maintindihan. Bakit naawa ang Diyos? Ba't niya hinayaang, ba't niya pinatawad yung makasalanan? Di ba? Minsan na hindi niyo maaaring maintindihan, kaya sinasabi ko sa inyo, mas mataas kasi pag-iisip ko sa inyo. Pero minsan, sinasabi na iba yan, ginagamit yung verse na yan sa kabaliktaran. Pero tandaan niyo, ito yung context niyan. Parang sinasabi ng Panginoon, baka hindi niyo maintindihan yung awa ko, yung compassion ko, pero sinasabi ko na sa inyo, di ba, mas mataas kasi yung isip ko kaysa sa inyo. Ang kataasan ng isip ng Diyos, di ba, ay dahil mas maawain siya kaysa sa atin. Na maaaring hindi natin maintindihan yung awa niya. Well, was it Camus who said, or another philosopher who said, mercy to the guilty
is cruelty to the innocent. Yeah? Was it Seneca? Anyway, somebody said that. Diba yung kaawaan sa nagkasala ay kalupitan sa pinagkasalanlan. Okay? Now, I get the point. Diba? Totoo yan yung feeling natin. Diba? Pag pinatawad mo yung nagkasala, naging malupit ka dun sa pinagkasalanan. Now, but then again, paano ko yung pinagkasalanlan mismo yung nag-decide na magpatawad? Tama yung philosopher na nagsabi nun. Di ba? Halimbawa, sabihin natin, halimbawa, common to sa suntukan, di ba? Pag may nagsuntukan, siyempre may nauna. Pero alam nyo, minsan yung mga umaawat, may bias din eh. Ang niyayapos, yung agrabyado. Di ba? At ang pinapakawalan, yun ang agrabyado. Di ba? And that is cruelty, totoo lang. But tutusin, there is no justice in that. Okay? Minsan kaya yapos natin dun sa inagrabyado, yung nauna, di ba, tuloy pa rin kasi walang umaawat sa kanya eh. Minsan ganyan nangyayari sa buhay natin. Di ba, takot tayo sa masama. Ang pinipigilan natin yung mabuti. But then again, paano kung yung mabuti mismo na-decide na magpatawad? That is not cruelty anymore. That is the power of grace. Okay? That is the power of grace. That is a revolutionary power. And that is the power to change the world. Yan ang tinuro sa atin ni Jesus Christ. Ang Diyos mismo, diba, na sumalo ng lahat ng offense natin, siya yung nag-decide. Hindi ako maniningil. Diba? At ipapakita ko sa inyo, this is a better way. Instead of eye for an eye, tooth for a tooth, it is doing good to those who do evil. And I am teaching you this. The philosopher was right in saying, mercy to the guilty is cruelty to the victim. That is true. But this time, the victim chooses to have mercy upon the guilty. That's power. That is divine power, which is higher than our ways and higher than our thoughts. The devil, even the devil, never saw that coming. He never saw that coming. And this is the way of the Lord. Let us have compassion upon those who are suffering, and have compassion also upon those who may have offended us. Ang sabi ng Panginoon, if you give food to your enemy when he is hungry, and if you clothe him when he is cold, if you do this, sabi sa Matthew 5:48, you will be perfect as the Heavenly Father is perfect.